Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 46 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Habang ginagamit ni Arthur ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Beast Will upang buksan ang misteryosong espada, bigla itong kumislap ng maliwanag na bughaw na liwanag na tila tumutugon sa kanya. Nabigla siya sa nangyari, ngunit matagumpay niyang nahugot ang espada. Namangha siya habang pinagmamasdan ang malakristal na kulay teal na talim nito. Napakaganda, halos hindi na bagay tawaging sandata. Iwinasiwas niya ito ng ilang ulit at napansin niyang medyo mabigat pa ito para sa kanya sa kasalukuyan, ngunit ramdam niya agad na ito ay kakaiba. Nakakita siya ng ilang bariles sa paligid at, habang mahina ang loob, ay humingi ng paumanhin kay Ginoong Helstea bago pinagsikapang putulin ang mga ito, na dali-daling nahiwa ng espada na parang walang kahirap-hirap. Habang sinusuri ang espada, napansin niya ang nakaukit na salita sa talim, Dawn's Ballad Ithii. Napaisip siya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit bigla na lang siyang tinamaan ng kuryente at nagsimulang magbago ang espada. Nang muli niya itong hawakan, napansin niyang nag-iba ang bigat at balanse nito. Ang haba ng talim ay bahagyang lumiit at ang hawakan ay tila inakma para sa kanyang kamay. Muli niyang iwinasiwas ang espada at laking gulat niya na parabang ito ay bahagi na ng kanyang katawan, ganito perpekto ang pakiramdam. Bagaman sa kanyang nakaraang buhay ay marami na siyang nahawakan na mamahaling at mahiwagang mga armas, wala pa siyang naramdaman na ganitong klaseng koneksyon. Naalala niyang may ilang bihirang kaso kung saan ang mga tungkod o baston na gawa ng mga bihasang panday ay kayang makipagbonding sa isang gumagamit, pero isang espada. Wala pa siyang nabasa na ganitong kaso. Muli niyang binasa ang nakaukit na GEA at mahina niyang ibinulong, sino kaya siya? Bago pa siya makapag-isip pa ng mas malalim, narinig niya ang sigaw ng kanyang ama, Arthur. Gabi na! Sigaw ni Reynolds, agad siyang natauhan at minadaling humanap ng ibang espada upang itago ang kanyang natagpuang pambihirang sandata. Sandali lang! Sagot niya. Pagbalik niya kina Vincent at Reynolds, hawak niya ang isang ordinaryong espada. Hindi ito kasing ganda ng ibang espada rito. Pero nagustuhan ko rin matapos kong subukan. Napangiti si Reynolds at tumingin kay Vincent. Aba, mukhang may napili rin siya. Tumango si Vincent. Ilang beses na itong inilagay sa auction sa isa sa mga mas maliliit na stall, pero walang pumapansin. Nakuryoso si Reynolds at hiniram ang espada upang subukan. Medyo kakaiba ang balanse nito. Halatang sinubukan ng gumawa na gawing magaan ito. Pero para sa laki ni Arthur, bagay ito. Ngunit biglang napansin ni Reynolds ang itim na baston na nakasukbit sa bewang ni Arthur. Ano iyang baston na dala mo? Tanong ni Reynolds, bahagyang nataranta si Arthur pero nagkunwaring kalmado. Ito. Nadapa ako at ito ang tumama sa akin pauwi. Mabigat at matibay kaya naisip kong gamitin bilang practice weapon. Umusisa si Vincent. Yenen, para ngayon ko lang to nakita. Pwede bang makita? Iniabot ni Arthur ang espada na nakadisgis, at kinabahan habang pinagmamasdan siyang sinusuri ito, tinawag ni Vincent ang kanyang katulong. Jameson, may record ka ba ng ganitong klase ng baston? Napaisip si Jameson at sagot niya, Sir. Naalala ko ito. May isang matandang lalaki na parang wala sa sarili ang nagbato niyan sa isang merchant, sabay bulong na wala raw karapat-dapat dito. Pinatingnan namin ito sa ilang eksperto, pero puro sabi nila ay baston lang daw talaga ito, matibay, pero walang espesyal. Kung gusto nyo, pwede nating ipacheck sa isang mas mataas na level na artificer. Nagkunwaring nag-aalala si Arthur. Pasensya na po kung mahalaga pala ito. Na-curious lang ako eh. Uncle Vincent. Sabay pa cute ng ngiti, napatawa si Vincent. Wala kang dapat ipag-sorry. Nandito lang yan, kumakain ng alikabok. Sa'yo na yan. Salamat po, Uncle Vincent. Sagot ni Arthur, sabay lakad palayo habang nakangiting tagumpay. Success, pagkaalis ni Arthur, lumingon si Vincent kay Reynolds at mayabang nang umiti. Narinig mo yon?
Tinawag niya akong uncle. Napailing si Reynolds. Bahagyang natawa. Huwag mong masyadong palakihin sa ulo mo. Samantala, habang palayo na si Arthur, muli siyang napaisip tungkol sa mahiwagang espada, ang Downes Ballad Iii, isang sandatang tila may sariling kalooban. Isa lang ang sigurado niya, pinili siya ng espada, at dito nagtatapos ang chapter 46 ng The Beginning After the End. Gusto niyo ba ng chapter 47? Mag-comment na sa baba at maraming salamat.